Good morning po. Mukhang maulan po tayo ngayon, ano? At mag-iingat po ang lahat sa sabi nila bagyo po ito eh. Malakas daw po, no? Kaya mag-iingat po ang lahat. So ang ating pong pag-usapan ngayon ay yung sa Acts chapter 21 verse 1 to 17. So, yun po. Start na po tayo, no? Tayo pong lahat ay manalangin at tumingi ng wisdom kay Lord sa ating devotion for today, no? Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord. At muli, Lord, kami mag-uusap, Lord, tungkol sa iyong banal na salita, Panginoon, at gabayan mo po kami, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang ang kaalaman, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord, ang aming matanggap ngayong umagang ito, Panginoon, at naway may sa buhay namin ito, Panginoon. At patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, at humingi kami ng iyong pag-iingat, Panginoon, sa panahong ito, Panginoon, na may bagyong parating, Panginoon, na naway ingatan mo ang lahat, Panginoon. Ingatan mo ang bansang Pilipinas, Panginoon, at itulak mo, Panginoon, palayo ang bagyong ito, Panginoon. Lord, in Jesus' name, we pray, Panginoon. Amen. So, yun. So, ate pong talatang pag-uusapan ngayon ay mula sa Acts 21 verse 1 to 17, no? So pinamagatan ko po ito na pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit mahirap, no? So yun po. So sa bahaging ito po ng talata, makikita po natin ang matatag na pananampalataya po ni Apostol Pablo habang papunta siya sa Jerusalem. So doon po umikot yung ating kwento ngayon. Kung inyo pong babasahin at iintindihin maigi, ito po ay tungkol sa travel ni Apostle Pablo sa papuntang Jerusalem, no? Bagamat marami siyang nadaan ng mga lugar at pinagpahingahan, yun po, pero yung storya po is talagang sa pagbiyahe niya, pagpunta niya sa Jerusalem, no? So maraming mananampalataya ang nagbabala sa kanya po, na binibigyan siya ng babala sa kanya na may panganib na naghihintay doon sa kanya sa Jerusalem, no? Maging ang propetang si Agabo ay nagpakita ng isang malinaw na babala na siya ay gagapusin at ipagkakanulo, no? Bilang mga taong nagmamahal po kay Apostle Pablo, nakiusap ang mga kapatid mga kapatid sa pananampalataya na huwag na siyang tumuloy, no? So natural lang man po na kanilang pag-aalala yung ipakita nila kay Apostol Pablo, no? Ngunit alam po ni Apostol Pablo na ang kanyang buhay ay nasa kamay ng Diyos, at ang kanyang pangunahing layunin ay sundin ang kanyang kalooban, no? So yun po talaga yung ginawa po ni Apostle Pablo, no? So parang yung kaloob, yung will po ni Lord dapat ang masunod, no? Hindi yung sa kanyang pansarili, no? Bagamat ang daming humahadlang at ang daming nagbibigay babala sa kanya na huwag nang tumuloy, no? Sinabi niya na handa akong hindi lamang magpagapos, kundi mamatay pa man sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus, no? Ito po, sinabi niya po ito sa verse 21, sa verse 13 ng chapter 21, no? Hindi po naghahanap si Pablo ng pagdurusa
no? Ito po'y klaro, no? Hindi niya po hinangad na magdusa siya, no? So, ngunit handa siyang tanggapin po kung ano man ang kaloob ng Diyos, no? Ang tunay po na pagsunod ay hindi lamang kapag magaan ang sitwasyon, no? Kundi lalo na kapag may kapalit na sakripisyo. Yan po ang ating pong pakakatandaan, no? Sometimes meron pong mga sitwasyon sa buhay natin na binibigay ang Panginoon na hindi para magdusa tayo, kundi inaalaw niya yung mga ganong pagkakataon para may matutunan tayo, no? In the end, tayo pa rin po yung iniisip ng ating Panginoon, no? Kumbaga, at the end of the day, ikaw pa rin, ikaw pa rin, tayo pa rin, o ako pa rin ang makikinabang, no, doon sa mga plano ng ating Panginoon. So, yun po, no, mangyari ang kalooban ng Panginoon. Yun po yung sinabi ng mga kapatid sa pananampalataya, no. Ito ang naging kanilang pagsuko sa plano ng Diyos. No, maaaring hindi nila lubos na nauunawaan po ang mangyayari, ngunit nagtiwala sila na ang Diyos ang may control sa lahat, no. So yun yung sinasaad po ng talatang ito, no, ng Acts 21 verse 1 to 17. So yung mga aral po na natin pong nakuha dito, una, ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali, ngunit ito ang laging pinakamainam. Yun po, no? So, marami pong binibigay sa atin na utos ang ating Panginoon. Marami pong gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, no? Ako po bilang tao, madalas nangyayari pag sinabi ng Lord na dito ka sa kaliwa, tayong mga tao kadalasan dito tayo sa kanan pumupunta, kasi mas parang feeling natin pag dito tayo sa kanan dumaan, marami tayong kasiyahan, or marami tayong tawag dito, kaginhawahan sa buhay na matatamasa pag dumito tayo, di ba? Ang nakikita lang po natin sa kaliwa is yung paghihirap, di ba? Yung mga sasabihin ng iba, di ba? So, mas pinipili po natin minsan sumalungat dun sa kagustuhan ng ating Panginoon, kaysa sundin po yung kanyang pinag-uutos o pinagagawa sa atin, no? Pero at the end of the day po, kung minsan nagkakaroon tayo ng mga realization na tinatawag, doon natin na-realize na parang tama yung sinabi ni Lord, no? At the end of the day, ikaw pa rin po yung iniisip ng ating Panginoon. Tayo pa rin ang iniisip ng ating Panginoon, no? So pangalawa po, ang tunay na pananampalataya ay nananatiling matatag kahit may panganib man o pagsubok, no? So yan po, nakita naman po natin dun sa sitwasyon po ni Apostle Pablo, no? Ang dami na pong pumipigil sa kanya, ang dami pong nagbabala na ganito yung kahihinatnan mo kapag tumuloy ka ng Jerusalem, no? Pero ganun po katindi yung faith, yung pananampalataya po ni Apostle Pablo sa ating Panginoon, na natili pong matatag at talagang ang focus niya is sundin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, no? Kaya kahit may mga panganib o pagsubok man yan na haharapin, talagang ang sabi niya nga po, di ba? Di ba? Kahit buhay niya,
So, tayo po ba bilang anak ng ating Panginoon, bilang Kristiyano, nasabi na po ba natin yon na kahit buhay ko ang kapalit, Lord, basta para sa'yo, di ba? So, ganun po katatag yung pananampalataya ni Apostol Pablo dito sa ating talata pong ito, no? Pangatlo po, ang kalooban ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa ating sariling kagustuhan o kaginhawahan. Yan po, no? Yung kalooban po pa rin ng Diyos ang higit na mahalaga kaysa sa ating sarili, no? Tandaan po natin, yung pangako po, lahat po ng meron dito tayo sa mundong ito ay temporary lang, no? Lahat po, kahit gaano kakayaman dito, temporary lang po lahat yan, no? Pinahiram lang po, tayo isang katiwala lamang ng ating Panginoon dito sa lupa, no? So, ang pangako ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan, no? Kapiling niya at doon sa kaharian niya, doon po tayo mananagana, no? So, habang tayo po ay nandito po sa mundong ito, talagang kalakip po ng pamumuhay natin sa mundong ito is yung mga pagsubok. Ayan. So, sabi nga po sa Bible, sabi nga rin ni Lord na napagtagumpayan niya na yung mundo. So, sundin na lang po natin siguro yung pattern na ginawa ng ating Panginoon, na. So, number 4 po, yung kapag hindi na natin nauunawa ng plano ng Diyos, matuto tayong magsabi, mangyari ang iyong kaloob. Di ba? Lagi po natin sinasabi sa English, yung will mo, Lord, ang masunod, di ba? So, yan po, dumadating po sa mga pagkakataon na gulong-gulo na tayo, dumadating tayo ako, madalas po, ganyan, tinatanong ko, kinu-question ko, na nagtatanong ko sa sarili ko, kinakausap ko si Lord, na ano ba talaga, Lord, yung plano mo? Alam ko, kahit kayo mga kapatid, ganun din naman kayo, diba? So, wag nating kontrahin kung anong, sa tingin natin, kung ano yung pinaplano ng ating Panginoon sa atin. So, kung anong sa tingin mo yung nararapat gawin, bilang Kristiyano, bilang anak niya, ay dapat sumunod tayo sa Kanya, dapat sundin natin yung yapak niya dito sa mundong ito, no? Yun po yung ating gawin. So, yung will po ni Lord, mangyari ang iyong kalooban. Yung will po ni Lord, yun yung sundin po natin, no? Hindi po yung kagustuhan natin bilang tao, no? Ano po? So, sa ating pong pagmumuni-muni ngayong araw na to, may 3 po akong katanungan na ipapabaon sa inyo na pwede niyong sagutin personal. At ito po yung unang katanungan, no? May bahagi ba ng buhay ko na alam kong nais ng Diyos, ngunit natatakot akong sundin? Ulitin ko po, may bahagi ba ng buhay ko na alam kong nais ng Diyos, ngunit natatakot akong sundin? So, pangalawa po, mas inuuna ko ba ang aking kaginhawaan kaysa sa pagsunod sa Panginoon? Mas inuuna ko ba ang aking kaginhawaan kaysa sa pagsunod sa ating Panginoon? Pangatlo po, paano ko may papakita ang pagtitiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang hinaharap? No? Paano ko may papakita ang pagtitiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang hinaharap? No? So, yan po yung 3 katanungan na aking iiwan po sa inyo ngayong araw na to. At
Sa ganitong panahon po kasi, ang sarap magmuni-muni eh. So, habang nagkakape, nari po nating sagutin personal yung mga katanungan na yan at kausapin si Lord kung ano po ba talaga yung gusto niyang ipagawa sa atin. Kung ano po yung will niya, kung ano yung kagustuhan niya, yun po nawa ang masunod. So magandang umaga po at salamat po sa pagsama nyo sa aking ngayong umaga sa ating devotion. Muli po ang ating pinag-usapan ay mula sa Acts chapter 21 verse 1 to 17. No? So tayo pong lahat ay manalangin para sa ating pong pagtatapos. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ni Apostol Pablo, Lord, na naging magandang ehemplo, naging magandang example, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Lord, ang katatagan niya, ang faith niya po, Panginoon, bilang tagasunod mo, Panginoon, ay tunay na kahanga-hanga, Panginoon. At we pray, Panginoon, na bigyan mo po kami ng ganong katatagan, Panginoon. Bigyan mo po kami ng buong pusong pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang magmaniubra, Panginoon, o mag-drive ng buhay namin, Panginoon. Lord, yung tanging kagustuhan mo lamang, Panginoon, yung will mo lang, Panginoon, sa buhay namin, Lord, yun yung masunod, Panginoon. Lord, winawaksi namin, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon, sa aming bahay, Panginoon. Lalo-lalo na, Lord, sa aming mahal na simbahan, Panginoon, na itinatag mo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Lord, na magkaisa, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord, ay iparamdam, Lord, ang pagmamahal, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan mong maging isang vision namin, Panginoon. Bagamat magkakaiba kami ng pag-iisip, Panginoon, magkakaiba, Lord, ng pag-uugali, Panginoon. Pero, Lord, ituro mo po, Lord, sa bawat isa, Lord, na yung kagustuhan mo, Panginoon, yung vision mo para sa church, Panginoon, ang masunod, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga protection mo, Panginoon, sa gabay mo, Panginoon, lalo-lalo na, Lord, sa mga oras na to, Panginoon, na kung saan ay dadaan, Lord, ang may bagyong parating, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, at mamuhay, Panginoon, ng tama ang bawat isa, Panginoon, at tanging kalooban mo lamang po ang masunod sa buhay namin, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito ay aming itinataas at dinadalangin, Lord, sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Yon. So, magandang umaga po sa lahat, no? Magandang mga kapatid, magandang umaga sa lahat, no? So, hindi ko na po kayo maisa-isa at hindi po nag-appear sa akin dito. So, good morning po sa lahat and God bless everyone. Take care, ingat kayong lahat.